Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may maaresto sakaling mang suhulan siya at ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito ay kaugnay sa patuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Alamin ang iba pang detalye sa report ni Rod Lagusad. May pagtatangka na mag-bribe o manuhol kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon ng flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero hindi anya ito direkta sa kanya kung saan umabot ito ng nasa 1 bilyong piso. Walang direct offer Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yon, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Ayon kay Ombudsman Remulla, napag-usapan nila ito ng kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla na kung sakaling direktang inalok ito ay siguradong arestado ng manunuhol. Samantala, pinauuwi na ni Ombudsman Remulla si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na anya ay overstaying na sa Amerika at maaari na anya itong i-deport ng US State Department. Kahit nag-apply siya ng extension of stay, pag hindi ginagrant yan, technically pwede siya mong sipain pa uwi dito. Kaugnay naman ang ulat ng sinadyang maliin ng grid coordinates sa mga flood control projects. Patuloy ang verifikasyon para dito pero mas mababaan niya ang bilang ng ghost projects mula sa una ng inilabas na bilang na 421 projects. Pagdating naman sa isyu ng umano'y ulat ng recantation ng tinaguriang BGC Boys sa isyu ng flood control. The guy spinning it is the lawyer of Joel Villanueva. Diba? Kaya nang i-spin nun sa Manastela. Binigyang din ni Remulla na hindi kailangan na maging state witness ang lahat lalo't sinusundan dito kung sino ang hindi pinaka-guilty. Anya magdadala lang ito ng karagdagang problema kung sakaling babawiin ang una na nilang mga naging pahayag. Samantala, patuloy rin anyang ginagawang pag-aaral kaugnay ng files ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. We're studying the universe. Oo. Kasi yung the way, kasi ano yan pag-planning kasi ng DPWH, doon mo makikita yung dynamics kung paano magtrabaho lahat. So, we're trying to get the views of people we know about how that office function. Kinakailangan nakasama ang COA, DPWH, PNP-ACG at NBI para maging transparent ang proseso dito. May ihain na kaso ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan pero hindi pa agad nagbigay ng detalye patungkol dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.